Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, eto na naman ulit. Sagutin ulit natin yung mga bagong message ng mga kababayan natin. So kasi nga pahirapan ng kuha ng visa appearance ngayon at tinatanong nila kung worth it pa daw bang magpunta rito sa Poland. So guys, ito kasi magkakaiba tayo ng priority, or yung mga ibang kababayan natin magkakaiba tayo ng priority eh. Yung iba kasi ang hinahanap is mataas na sweldo. Pero yung iba ang hinahanap hindi naman kataas ang sweldo, pero alam nila yung mabubuhay sila ng balance ba, hindi mayaman, hindi mahirap, yung ganon. Iba-iba nga po kasi tayo ng pangangailangan. Pero para sa akin, syempre nag-start naman tayo bilang OFW. Para sa akin kasi worth it pa rin, lalo na ngayon is tumaas naman ng sahod dito sa Poland. So ibig sabihin nasa maayos pa rin naman yung sistema ng Poland sa pagtaas ng sahod. Pero depende nga yan sa mga agency na mapapasukan nyo dito sa Poland. Pero ang goal nyo, kung ang goal nyo is makuha yung family nyo, pwede nyo namang gawin yun. Depende nga yan sa goal nyo. Unlike naman kasi sa iba na nagpo-focus lang talaga sila sa malaking sahod, kaya hindi sila nakokontento. So honestly guys, nung bago ako, disappointed din ako sa Poland syempre, kasi nga galing din ako sa bansa na mataas ang sweldo. Syempre may comparison na mangyayari doon, pero habang tumatagal marirealize nyo na kung ano yung advantage at saka disadvantage dito sa Poland. Kasi pag dati kang OFW talagang ganun may comparison. Pero kung ang sa tingin nyo is okay lang na hindi ganun kataasan ng sahod basta makakuha kayo ng TRC, so magpo-focus lang kayo doon sa pagkuha ng TRC at saka hindi sa taas ng sahod. Kasi dito naman guys, as long na basic ang sahod mo or sumusunod yung agency mo sa basic salary, wala naman magiging problema. So ibig sabihin makukontento ka kapag ganun, kapag yun lang yung expectation mo. Pero kung mataas yung expectation mo dito sa Poland, hindi ka bagay sa Poland. Bagay ka sa ibang part, puro ang sinasahod. Kaya nga, ang sinasabi ko lang guys din, yung mga nagpaplano pumunta dito ng Poland, which is stepping stone lang naman nila, at may mga plano din naman silang tumalon sa ibang part ng Europe, at kasi nga may mga kabag-anak sila or kapatid, yung ganyan. Marami nagme-message sa akin ng ganyan eh. So kung yung ganun ang diskarte nyo, go lang, wala namang problema yun, as long na makaalis kayo at makapasok kayo ng Poland. Kasi nga pahirapan ng visa ngayon, especially sa Pilipinas. Pahirapan ng isa. Actually hindi lang sa Pilipinas, halos lahat na, lalo na yung mga draw basis. Kasi guys, ako nang galing din naman ako sa draw basis. Kumbaga yung alis ko, hindi ko rin ina-expect na ganun kabilis. Kasi 1 week lang ako naghintay eh. So swerte-swerte lang. Ako 1 week lang, pero yung best friend ko mas nauna pa nag-apply sa akin. Inabot siya ng ilang buwan. So kaya mga nagtatanong sa akin kung gano'n daw katagal ang possibility na makakuha ng visa, hindi ko yun masasagot guys. Kasi nga swertihan ang nangyayari pagdating sa draw basis at saka sa kuha na ng slot, ganun din. Parang ganun na lang din, walang kasiguraduhan kung kailan ka makakaalis. Pero kung kayo matyaga at talagang gustong-gusto yung makarating ng Poland, diretso nyo lang. Kasi wala ka namang mapapala kung aayaw ka, lalo na't gumastos ka na. Kaya yung mga aplikante na nagbigay ng option, yung mga nagpa-process sa inyo na ang sabi ililipat ka sa ganitong bansa kasi nga mahirap na pumasok sa Poland, which is gagawin mo lang yung stepping stone yun, i-grab nyo na yung opportunity na yun. Huwag na kayo nakikinig na red flag yun. As long nag-provide sila ng working permit, wala kayong problema doon. Kung nag-provide sila ng working permit sa Slovakia or kung saan man kayo dadalhin na ibang part ng Europe, which is Schengen din naman, i-grab niyo yung opportunity para makaalis na kayo. Kasi yun na lang yung nakukitang way ng mga nagpa-process sa inyo or ibang agency
So hindi naman kayo dapat kabahan dun kasi nga inaayos na rin naman nila yan yung pagpunta nyo dito. Syempre hindi naman din kayo papayag na wala kayong makukuhang dalawang working permit kapag ganun ang plano ng nagpa-process sa inyo. At saka yung pinaka-importante kapag kayo aalis na, maglaan kayo ng enough budget para in case na magka-aberya, meron kayong panggastos. Kasi dito guys, hindi basta-basta tumutulong ang mga Pilipino dito. Iba ang sitwasyon dito na may madali kang malalapitan. Hindi ganun. Kasi actually guys, nakakatakot magpautang din dito. Hindi rin ganun kadali magpautang dito kapag hindi mo talaga kilala. Kasi ang hirap din talaga maningil. So yun ang number 1 yung dalhin. Pera yung budget. Kung wala naman kayong madadalang malaki, okay na yan. Kung ano yung mabitbit mo, as long na marunong kayong magtipid. So ayun lang guys, inuulit ko, worth it pa rin ang pagpunta ng Poland. So ayun guys, thank you, bye.